Habang naghihintay si Tongtong na matapos ang pag-uusap ni Mr. Chen at Mr. Lian ay nilapitan siya ni Mrs. Chen. Nagtatanong kung nagustuhan ba ni Tongtong ang hapunan na siyang sinang-ayunan ni Tongtong. Muling inimbitahan ni Mrs. Chen si Tongtong na dumalaw lagi sa mansyon tutal, ay abala naman ang ama nito sa trabaho. Ngunit tahimik si Tongtong, agad itong napansin ni Mrs. Chen marahil ay natakot ito sa presensya ni Mr. Chen. Sinabi niya kay Tongtong na ganun na talaga ang ugali ng matanda, maikli ang pasensya, at nakabusangot na tila tinulad pa sa ugali ni Mr. Lian. At pinagaan ang loob ng bata na hindi niya madalas makikita si Mr. Chen sa mansyon. Ngunit iba ang paniniwala ni Tongtong, magkaiba sila ng ugali ni Mr. Chen. Strikto ang nakarehistro sa mukha ni Mr. Lian pero hindi ito naging istrikto sa kanya. Mabait na tao ang kanyang ama. Malalim na ang gabi nang makabalik sa mansyon ang mag-ama. Buhat ni Mr. Lian si Tongtong patungo sa kwarto at marahan na inilapag siya sa higaan. Muli tumunog ang cellphone ni Mr. Lian. Bakas ang pagkagulat sa assistant nang makita ang pagdating ni Mr. Lian. Hinahanap si Shen na nasa ikalawang palapag. Nakatanggap siya ng tawag kanina mula sa doktor tungkol sa kondisyon ni Shen. Dala lang na labis na paglagpas sa standard ang hormone levels pero walang makitang dahilan sa pagkaangat ng hormone abnormalities ni Shen. Suhestyon ni Mr. Lian ay marahil nasa impluensya si Shen ng ipinagbabawal na gamot pero hindi iyon nakita sa preliminary inspection. Muling nagtanong ang doktor kay Lian kung nakainom ba talaga si Shen dahil lumalabas sa blood test na walang ininom na alak si Shen. Nang makita niya si Shen ay napansin niya ang tila pagpapanggap nito na natutulog. Inutusan niya ang kanyang assistant na mauna na umalis. Paglabas ng kanyang assistant ay sa kanya sinita si Shen na huwag na magpanggap na matulog. At siya naman marahan na pagdilat ng mata ni Shen. Tulala lamang si Shen pagkatapos siya mabuko ni Mr. Lian na tinitigan ang personal na abi niya. Work permit. Ani ni Mr. Lian na hindi nakuha ni Shen ang katanungan ni Mr. Lian. Sinabihan siya ni Mr. Lian na bumangon na siya. Doon lang napagtanto ni Shen na nasa isang bahay siya marahil ay tinulungan na naman siya ng Ginoo dahil ang huling alaala niya ay nasa kalsada siya. Magalang siyang nagpasalamat kay Mr. Lian. Pinakatitigan siya ni Mr. Lian, bakas ang maduming kasuotan ni Shen at sinabihan niya na magpalit muna ng damit sa kabumaba. Pagkatapos magbihis ay bumaba sa sala si Shen kung saan naroroon si Mr. Lian. Agad siyang sumunod matapos siyang sabihan na maupo. Diretsahan siyang tinanong ni Mr. Lian kung ano ba talaga ang pakay niya. Ngunit hindi iyon maintindihan ni Shen. Pinapili siya ni Mr. Lian, pera o proyekto. Pero walang intensyon si Shen. Nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong pero kailanman ay hindi siya prostitute. Pilyong nagtanong si Mr. Lian na hindi nga ba may hahalintulad sa prostitute ang mga ginawa niya. Dagdag pa dito ang akusa na maaaring gumamit si Shen ng droga at gumagala sa gabi para mang-alok na kaligayahan. Hindi na lang pinatulan ni Shen ang lahat ng pang-aakusa sa kanya ni Mr. Lian. Subalit tinanong ni Shen si Mr. Lian tungkol sa kung ano ang naamoy niya sa katawan nito. Nagtataka man sa tanong ay pinakatotoo ni Mr. Lian na isa lamang iyon pabango. Hindi ka beta? Takang tanong sa kanya ni Shen. Napangisi na lang si Mr. Lian sa tanong ni Shen at nagsabi na nagpapanggap pa talagang walang muwang si Shen. Pero hindi iyon ang nais ipahiwatig ni Shen, ilang taon na ba ang hindi nakakaunawa sa kanya. Simula sa pagpunta niya sa butika at bakit hindi lahat ng nakita niya sa nakalipas na 2 araw ay may pheromone. Naguguluhan na si Shen sa nangyayari simula ng aksidente. Sa pag-iisip niya ay tila umatak na naman ang hindi magandang pakiramdam niya. Napansin agad iyon ni Mr. Lian nang malanghap na naman niya ang amoy alak kay Shen. Alam ni Shen na muli na naman siyang inaatake ng kanyang pag-iinit. Seryosong nilapitan ni Mr. Lian at piniin sa kinaupuan si Shen sabay tanong, gumamit ba siya ng ipinagbabawal na gamot o gusto niyang maghanap ng lalaking ikakama siya? Ramdam ni Shen ang pag-iinit niya. Hindi siya kahit kailan nasa impluwensya ng pinagbabawal ng gamot. Nasa kondisyon siya na isang tatak ng pagiging omega. Inis man ay isip-isip ni Mr. Lian kung ano ba ang problema sa taong nasa harap niya naghahayag ng kasinungalingan pero inosente ang makikita sa mukha. Tinanong ni Mr. Lian si Shen kung ano ang gusto niyang mangyari at nautal na sumagot si Shen na gusto niya na may mangyari sa kanila. Namumula man ay tinanong ni Shen si Mr. Lian kung gusto ba nito ang alok. Ngunit tumayo lamang si Mr. Lian at akmang aalis nang hawakan siya ni Shen. Hindi nakapagpigil si Mr. Lian at nasambit kung sobra na ba talaga siya kadesperado at siya sinanayunan ni Shen pero iniwan siya ni Mr. Lian. Nahihiya man si Shen ay kailangan niya gumawa ng paraan.
Nagtatagal ang init ng isang omega ng 3 hanggang 5 araw at kapag hindi siya nakontento ay hindi niya mapipigilan ang pag-init. Swerte si Shen at nasa ikalawang araw na siya at isang araw na lang ang natitira. Pumunta si Shen sa kusina kung saan naabutan niya si Mr. Lian na naninigarilyo. Inutusan siya ni Mr. Lian na lumapit sa kanya. Sinunod yun ni Shen at tumapat kay Mr. Lian. Inangat ni Mr. Lian ang mukha ni Shen, pinagmasdan at napaisip kung bakit ipinakita ni Shen ang pagiging miserable niya na animoy meron ng api sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ni Mr. Lian ang magalit. Napaigik si Shen nang maramdaman ang abo na mula sa sigarilyo na nahulog sa kanyang bandang liig. Napansin niyo ni Mr. Lian at walang nagawa kung hindi patayin ang sigarilyo. Sa kanya pinunasan ang abo na nasa bandang liig ni Shen. Napansin ni Mr. Lian ang mga lumuluhang mata ni Shen at sinabing hindi naman siya sinadya na mapaso, bakit kailangan niya umiyak. Ngunit ang iba ang nais ni Shen. Nakakaramdam siya ng init. Hinila niya palapit sa kanya si Mr. Lian at binanggit na mainit ang pakiramdam niya. Nang dahil doon ay hinila siya ni Mr. Lian pahiga sa isang mesa. 38.3 ang lumabas na temperatura mula kay Shen. Pakiwari ni Mr. Lian ay hindi pa rin nagbabago si Shen. Nagsisinungaling pa din siya kahit siya ay meron sakit. Nagising si Shen sa maingay na sermon ni Mr. Lian at napagtanto ang mainit na pagtatagpo nila. Agad umupo si Shen at hinawakan ang kanyang tiyan. Nagtataka man ay naitura na lang ni Mr. Lian na tapos na siyang malinisan at bakit tila kinakabahan si Shen na animoy mabubuntis siya. Napaisip si Shen, kung ang isang omega at alpha ay nagtalik may posibilidad na magdalang tao ang isang omega, ngunit kung beta naman ay maliit lang ang tsansa ng magdalang tao siya. Tumingin si Shen kay Mr. Lian sabay tanong na hindi ko ba yon makukuha. Nagtataka nang tumingin sa kanya si Mr. Lian, anong hindi makukuha? Ani niya. Ang posibilidad na magdalang tao. Sagot ni Shen sa kanya. Galit na naitulak ni Mr. Lian si Shen sa kama at ani na napakatanga niya para sabihin yon. Marahan na tinakpan ni Mr. Lian ng kumot ang inaantok na si Shen. Muling tinitigan ni Shen si Mr. Lian, ngunit tinakpan ni Mr. Lian ang mga mata ni Shen upang tuluyan na itong makapagpahinga. Kinabukasan, sunod-sunod na katok ang gumising kay Shen. Napansin niya ang damit na sa gilid niya at kanya itong tinignan at nagulat sa mataas na presyong nakalagay doon. Wala siyang nagawa kung hindi ang suotin yun. Binuksan niya ang pinto, ngunit sinalubong siya ng isang thermometer na hawak ng isang babae. Naabala sa pagkuha ng litrato ng resulta ng thermometer na agad naman pinadala kay Mr. Lian. Nagpakilala siya na siya ang sinabihan ni Mr. Lian na nakatoka na mag-alaga kay Shen habang nasa meeting si Mr. Lian. Kinuhang pagkakataon ni Shen na makausap ang babae tungkol sa mundong ginagalawan niya. Nagtataka man ang babae sa mga tanong niya ay tama ang naging hinala ni Shen na nasa ibang mundo siya. Dahil sa dalawang kasarian lamang ang kinikilala at hindi lamang alpha ang itinuturing na lider o umasa sa omega na makapagbigay ng supling para sa susunod na henerasyon. Marahil may kinalaman ang pagkaaksidente niya sa pagpunta niya sa ibang mundo. Hindi kaya ay patay na siya. Ani niya sa sarili o hindi kaya sinisisi ng kaibigan niya ang sarili nang mangyari ang aksidente o di kaya ang alpha na nakatagpo niya na naglabas ng malakas na pheromones. Ngunit ang inaalala ni Shen ang kanyang mga magulang. Napansin ng babae ang pagiging matamlay ni Shen pagkatapos niya sabihin na nag-aantay na ang sasakyan sa labas. Agad naman lumabas si Shen at nakita ang personal assistant na nag-aantay sa kanya para maiuwi siya sa kanyang tirahan. Ngunit tila ang personal assistant ay nahihiwagaan tungkol kay Shen. Hindi niya makita mahanap ang mismong tirahan na binigay ni Shen kahit ilang beses na niya itong hinanap pagtawag niya kay Mr. Lian. Nais pa sana magtanong ng personal assistant ng detalye kay Shen, ngunit ang dahilan lang ay hindi niya matandaan ang lugar ng tinitirhan. Pagkatapos marinig ang ulat ng personal assistant, nagpa siya si Mr. Lian na dalhin sa mental hospital si Shen. Ilang beses pinakiusapan ni Shen si Mr. Lian na hindi siya baliw matapos marating ni Shen at ng personal assistant ang mental hospital. Ngunit binalaan lang siya ni Mr. Lian na nasa kabilang telepono na huwag magpanggap at sumunod na lamang sa isasagawang inspeksyon at huwag siya nalokohin. Bumuntong hininga na lang si Shen at sumunod sa kung ano ang nais ng Ginoo. Pagkatapos ng pagsusuri ay malugod naman tinitignan ng personal assistant ang resulta. Paniniwala ng kanyang amo ay mahahanap ang problema sa mismong test report. Nakatitig si Shen sa personal assistant habang abala sa pagtingin sa test report at ang suhestyon na marahil may problema ang machine. Pinakatitigan siya ng personal assistant at nagsabi na ginagamit ng ospital ang kanilang mga produkto at pagmamayabang na isa ang kanilang kumpanya sa pinakamagaling sa paggawa ng makina, kaya walang problema ang mga ito. Hindi na nakipagtalo si Shen at nagtanong kung babalik ba sila sa villa.
Kamot-ulong natatawa ang personal assistant nang maalala niya ang nakakatakot na bilin ni Mr. Lian at iyon ay ang kailangan ni Shen bumalik at tumira sa villa hanggang bumalik ang alaala niya. Napagtanto ni Shen na ang mga dala niyang pera at sertipiko ay hindi tinatanggap sa mundo kung saan siya napadpad. Hindi niya gusto na maabala pa o maging pabigat kay Mr. Lian. Samantala, sinundo ni Mr. Lian si Ning Chu sa airport, ang dalaga ni Mr. Chen. Kinikilig na sinundot siya ng kasamahan at sabay-ani na ipakilala siya nito kay Mr. Lian. Pinakilala ni Ning Chu ang kaibigan kay Mr. Lian at hinila naman ni Ning Chu si Mr. Lian pagpapakilala na asawa niya si Mr. Lian. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng kaibigan, ngunit hindi kay Mr. Lian. Hindi niya gusto iyon at tinawag sa buong pangalan si Ning Chu. Bahagyang lumayo si Ning Chu kay Mr. Lian at sinabing nagbibiro lang siya at formal na ipinakilala si Mr. Lian bilang isang kapatid. Masayang makita at makilala ni Ning Chu si Tongtong. Nagdesisyon silang kumain sa isang Chinese restaurant dahil sadyang na-miss iyon ni Ning Chu. Habang nag-uusap nabanggit ni Ning Chu kung pinaalam ba ni Mr. Lian sa kanyang ama ang pagdating ngunit hindi iyon sinabi ni Mr. Lian at gusto niya na si Ning Chu ang magsabi. Aminado si Ning Chu na hindi niya gusto ang umuwi. Maisip pa lang niya ang makasama sa hapagkainan ang asawa ng kanyang ama ay tila mawawalan siya ng gana na kumain. Nakaisip ng ideya si Ning Chu. Alam niya na meron isa pang tirahan si Mr. Lian at nagpaalam kung maaari ba siya na manatili pansamantala. Ngunit tumanggi si Mr. Lian dahil sa naroroon ang kanyang kaibigan. May paghihinala na tumingin si Ning Chu at tungtong sa narinig mula kay Mr. Lian. Girlfriend. Paglilinaw ni Ning Chu at itinanggi iyon ni Mr. Lian. Pilyong nagtanong si Ning Chu, paano nga ba na wala pa karelasyon si Mr. Lian? Prangka siya na sinagot ni Mr. Lian na abala siya sa pagtatrabaho. Pagsapit ng gabi, naalimpungatan si Shen at nakaramdam ng gutom, pumunta siya sa kusina at napansin ang maraming pagkain sa loob ng refrigerator. Nabigla siya sa presyon nakita sa isang pagkain at nagdesisyon na lang siya na lutuin ang dumplings. Nang mailpag niya ang kaldero sa mesa ay naalala niya ang huling mainit na pagtatagpo nila ni Mr. Lian. Pakiwari ni Shen kung kailan niya muli makikita ang Ginoo. Kinabukasan, mabilis na bumaba si Shen sa hagdan nang marinig ang pagbukas ng pinto. Ang personal assistant pala na abalang tumitingin sa refrigerator, ang akala niya ay si Mr. Lian. Napansin ng personal assistant na parang di nagalaw ang mga pagkain at tinanong niya si Shen kung ano ang kinain ito at sinagot naman siya ni Shen na dumplings at glutinous rice balls ang kinain niya. Hindi ka marunong magluto? Tanong muli kay Shen. Ngunit hindi sanay si Shen na magluto sa ibang bahay. Binigyan si Shen ng calling card ng personal assistant na tawagin siya kung meron mga kailangan at mamaya ay tatawagan naman niya ang kasambahay. Muling tinanong ng personal assistant si Shen kung meron siyang kailangan. Ang nais ni Shen ay makausap si Mr. Lian. Ngunit wala ang pakay ni Shen sapagkat nasa ibang bansa si Mr. Lian. Kaya pinakiusapan siya ng personal assistant na kung meron siyang nais ay pagbibigay alam niya kay Mr. Lian. Nakiusap si Shen na kung maaari ay tulungan siya na makakuha ng isang ID card. Samantala, sa isang pagtitipon, nakatanggap ng tawag si Mr. Lian mula sa personal assistant at binilin na sundin ang nais ni Shen. Kumuha ng isang wine si Mr. Lian at nakasalubong si Mr. Zhao. Pinupuri si Mr. Lian na may magandang reputasyon at pagbati na makakuha agad si Mr. Lian ng kliyente. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa isang prominenteng kumpanya na Fengju Group? Ngunit pabulong na umani si Mr. Zhao kay Mr. Lian na baka maaaring pagbigyan naman niya ang mga maliliit na kumpanya. Agad na umiwas si Mr. Lian kay Mr. Zhao. Ngunit hinarang naman siya ng babae na kasama ni Mr. Zhao. Isip-isip ng babae na totoo nga ang balita na napakagwapo na si Mr. Lian. Kung mapaglilingkuran niya, mapapasaya at maaaring maging kasintahan ay mas nais niya pa iyon kaysa sa kasalukuyan na kinakapitan niya ngayon. Sadyang tinapunan ng babae ng wine si Mr. Lian at humingi ng paumanhin si Mr. Zhao. Nag-alok pa kay Mr. Lian na maaari siyang samahan ng babae sa gabing iyon, tinanggi iyon ni Mr. Lian at nagpaalam na mauna na siyang aalis. Nagbilin pa si Mr. Lian kay Mr. Zhao na kontakin ang kanyang assistant para sa pagbabayad ng paglinis ng kanyang kasuotan na ikinatulala na lamang ni Mr. Zhao at ng babae. Alam na ni Shen ang mga ganyang galawan, mas masahol pa sila kay Shen kung tutuusin. Nakuha na sa wakas ni Shen ang kanyang ID sa tulong ni Mr. Lian pagkatapos magpadala ng mga tao para kuhanan siya ng litrato. Nakipagtulungan siya sa mga tao na bumisita para sa proseso ng pagrehistro niya sa sambahayanan. Nang maibigay ng personal assistant ang ID ni Shen, ay inabot din niya ang perang pinabibigay ni Mr. Lian. Ngunit hindi iyon tinanggap ng buo ni Shen imbis ay kumuha lamang siya ng isang salapi.
Tinanong siya muli ng personal assistant kung gusto ba niya makausap si Mr. Lian, ngunit tumanggi lamang si Shen at sinabihan na ipadala ang mensahe na nagpapasalamat siya. Nakahinga ng maluwag si Shen nang lumabas siya ng villa. Tinignan niya ang papel na listahan ng maghanap siya na pwede pasukan ng trabaho. At binigyan ng motibasyon ang kanyang sarili para sa panibagong buhay. Makalipas ang ilang buwan, masayang namasyal si Tongtong at si Ningku sa isang amusement park. Hindi akalain ni Ningchu ang pagka-energetic ni Tongtong nang subukan nila ang mga palaro sa amusement park. Napansin ni Ningxu na nawala ang kanyang kwintas at pinaalam iyon sa isang staff. Nilapitan ni Shen ang katrabaho na si Chiang Kai-sin para palitan ito sa shift niya nang mapansin na abala ito sa paghahanap. Tinanong niya ang nangyari at napag-alaman ni Shen ang tungkol sa nawawalang kwintas. Nilapitan ni Shen si Ningxu at inalam kung ano ang itsura ng kwintas. Isang rose gold na hugis na 4-leaf clover na napapalibutan ng diamante paglalarawan ni Ningxu. Nakatanggap ng tawag si Ningxu at kinausap si Tongtong na parating na ang ama nito para sunduin sila. Binili ni Ningxu si Kai-sin na huwag na mag-abala na hanapin pa ang kwintas dahil pagkakamali naman niya kung bakit iyon nawala at sinabihan ang tauhan na oras na ng uwian. Tinawag ni Kai-sin si Shen na abala sa paghahanap na huwag na maghanap pa. Tumayo si Shen ngunit nakaramdam siya ng pagkahilo at nag-aalala na inalalayan siya ni Kai-sin. Isinantabi ni Shen ang kanyang nararamdaman at sinabihan si Kai-sin na mauna nang umalis at iwan ang kontak ni Ningxu. Siya na ang bahala sa paghahanap ng kwintas pagkatapos niya linisin ang palaruan. Habang abala sa paghahanap si Shen ay hindi niya namalayan ang taong nakatitig sa kanya. Si Mr. Lian na nabalik sa ulirat nang tanungin siya ni Ningxu kung ano ang tinitignan niya. Tinanong ni Mr. Lian ang dalawa kung bakit nandoon pa din si Shen at sumagot si Tongtong na sinisisis ang sarili sa pagkawala ng kwintas ni Ningxu. Biniro na lang ni Ningxu si Tongtong na pumili ng masarap na pagkain para sa kanya bilang parusa. At niyaya na lamang ni Mr. Lian ang dalawa na umalis na.